Yan. Ito po ang pag-uusapan natin about po sa blockchain or blockchain technology. Yan po ay lagi nyo na pong naririnig. Wait lang for a moment. Coach Jolos, naka-record na po ba ito? I think, okay. Naka-record na po tayo. For the sake lang na pwede nating balikan. Okay. So let me proceed, no? So ito pong pag-uusapan natin, blockchain. Ano po ba, Coach or Miss Patty, yung blockchain na yan? Blockchain po is the number one or the leading technology po sa IT industry, no? Kung saan nabago nito on how the transaction works sa digital world. Nabago na po siya, making it the transaction, yung technology na yan na maging secured, transparent po at safe yung mga transaction. So ano nga ba ang blockchain? Sabi po dyan, it is a digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network. As simple as permanent digital ledger po, no, ma'am and sir, kung saan natatrack po lahat ng asset, lahat ng record ng transaction, kung saan ito ay nasa loob ng network. Ibig sabihin ng network of computers, mga nodes of computers, kung saan parehas po sila ng transactional history. Kung si computer A merong transaction of history, si computer B meron din. Parehas yon at hindi pwedeng magkaiba. So, ganun po, no? And did you know po na the first blockchain is created by Satoshi Nakamoto? Yan po ay nakikita nyo or nababasa nyo online. Si Satoshi Nakamoto po ay nakapag-create ng tinatawag na Bitcoin blockchain. Kauna-unahang public ledger po ng Bitcoin kung saan lahat ng transaction ay all about Bitcoin. So in layman's term po, as simple as yung blockchain na yan ay katulad po ng Banknet, no, Mastercard, Amex, yan po ay mga software ng mga bangko. Kung ikaw po ay holder ni Metrobank, account holder ka ni Metrobank, bakit ka nakakapag-transact or nakaka-withdraw sa ATM card or ATM machine ni PS Bank, ni West Bank, Security Bank? Simply because meron pong software na ginagamit na pwede kang makapag-deposit, transfer, and withdraw. Okay, yan. Sa digital world, ganun po si blockchain. Para siyang Mastercard. Alright, aka the digital ledger technology. Maliwanag po. Let's go technical. Paano po dyan, ma'am, nangyayari yung transaction sa loob ng blockchain? Sa software na yan, sa digital world. As simple as ito po ang nangyayari, no? Okay. Oh, for a moment, no? Nagbago na pala ang Zoom, nag-update na. So, later tayo mag-annotate kasi hindi ko pa kabisado yung annotation dito. Nag-upgrade po pala siya. Alright, so let's proceed, no? Makikita po ninyo dyan, okay, makikita po ninyo, yon, may hash, no? Yung hash na yan, yan yung function sa loob ng blockchain para makapag-generate po ng value. Yung value na yun, combination po ng alphabet at numbers. So makikita nyo, hash 3W8F, previous hash 000. Para makreate ang new block, kailangan po ng previous hash, tapos original hash is equal to new block. Makakreate ka po ng new block. Once na-confirm at legitimate yung transaction, i-confirm na po yan at i-validate na po ng tinatawag nating miners. Which is makakreate na po tayo ng new transaction. So yung mga miners na yan, sila po yung nagsosolve ng complex mathematical computation or equation po, no? Combination ng number at saka letters or alphabet. So, ganun po. Ang tawag po dyan ay mga miners ang nag-validate ng transaction. So, yung mga hashing na yan, ma'am and sir, hindi po pwedeng maulit. Very unique. Kaya ang tawag po nila dyan, cryptography or encrypted mismo yung mga script na yan. So, hindi po pwedeng maulit. Alright? Naintindihan po. Making po the blockchain technology na pinaka-leading software kung saan impossible or difficult po na ma-cheat or ma-hack or ma-manipulate yung system. Hindi na duplicate, no? So, ganun po kaganda. Making blockchain the most secured technology of all technology. Ayan. Ngayon, sa loob po ng blockchain naman, sir, meron pong 4 na sektor. Cryptocurrency, decentralized finance, non-fungible token, and we have metaverse. Yan. If you are familiar, raise your hand or send me heart react if familiar kayo sa 4 na yan. Marami pong sektor, no? Pero itong 4 na to yung major. Kung baga sa government, may mga ahensya. Tama po. Merong Department of Tourism,
may Department of Environment, may PVOX, may Department of Budget and Management, may ganon. Ganon din po dito sa mundo ng digital world. Kumbaga, ang parang gobyerno si blockchain, no? Tapos may apat. Naunahin natin what is crypto para maintindihan niyo po yung sector na yan. As simple as, sabi dito, a digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. As simple as digital money. Digital, ibig sabihin wala pong hinahawakan. Intangible po na pera. Ang tawag po nila dito sa crypto ay future money. So ginagamitan po ng cryptography dahil nasa loob ng blockchain, secured siya na pera. Ibig sabihin, secured yung transaction. Making crypto the most decentralized system. Ibig sabihin po ng decentralized, kabaliktaran ng centralized, wala pong nagmamanage ng transaction. Walang middleman, walang broker or something na ganyan, na katulad ng mga bangko natin, tulad ng mga bangko natin, nire-regulate ng BSP or controlled by the Bangko Sentral. Dito, wala po. Mamaya, malalaman natin sino po ang nagmamanage ng transaction or nagsisecure sa loob ng network ng decentralized system. So, para mas maintindihan nyo yung cryptocurrency, balikan lang po natin paano tayo nag-transition. So, ito po, nagsimula tayo sa bartering, and makikita po ninyo, yung gulay pinapalitan sa karne, yung karne pinapalitan sa bigas, barter. Yun yung mode of transaction natin before. Back in the, anong taon pa, matagal na, sinauna. Hanggang sa nagkaroon po ng gold. Kauna-una ang physical asset natin or pambayad, mode of payment natin. Pero na-realize natin na mabigat po ang gold. In terms of time and space, kailangan mo ng maraming space. Kung meron kang 1 million na gold, dapat malaki yung vault mo. Tama? Hindi mo nadadala if you travel kasi ang bigat mo, hindi nalalagay sa bulsa ang gold. That's why the government created metal coins and paper money. Very handy na po ang mode of transaction kasi pwedeng ilagay sa bulsa, may wallet. Yan po yung mga coins natin. Hanggang sa nagkaroon po tayo ng plastic cards. Yan na po yung debit at credit card. So, when pandemic came, mas naging innovative po tayo at adaptive tayo pagdating sa transaction. Ginamitan na po natin ng mobile app or tinatawag na electronic money. Nandyan na po si GCash, Paymaya, GrabPay, yan po ay mga electronic money. Okay? Or ShopeePay. And then, nagkaroon po ng cryptocurrency. Nasilang po ang crypto. Bakit? Among all of these, managed po kasi ito ng government. Halimbawa, sa bangko. Meron kang 5 million sa bangko, ngayon gusto mong mag-withdraw for emergency, hindi ka po makaka-withdraw. Tama? Kasi kailangan pang i-verify. Tatanong pa sa'yo ng teller or ng mga personal, mga staff sa loob ng bangko, bakit mo i-withdraw, para saan, kailangan pa ng ganito kakapal na mga dokumento. Baka ilolonder mo yung pera, di ba? So, ganun sila, Minsan, mataas yung charges. Meron pang taxes. Meron pong fraud, may corruption. Kaya po na-create yung crypto kasi decentralized, hindi na po dadaan sa intermediary. Dahil ang crypto po ay bago, normal po yan na pagbago, tayo po ay natatakot. Tama? Katulad po ng plastic card. Hindi natin naisip na yung debit and credit card, we go cashless at ang dadalhin natin, card na lang. Natakot tayo na baka mawala yung pera ko kasi po parang chip, di ba? Card lang. So, natatakot tayo kasi bago eh. Walang nag-educate sa atin na pwede pala. Pero look at now, marami na pong gumagamit ng debit and credit card dahil we are educated enough para saan ang debit and credit card. Ganon din po pagdating sa cryptocurrency dahil yan po ay bago, kailangan nyo po munang alamin. We have to be educated enough para saan yan. So, dahil bago yan, kailangan nating aralin. So, we go dive deep into cryptocurrency. Okay, normal pong matakot. Pero if alam natin, hindi na tayo matatakot. Same thing with debit card or plastic card and electronic money. Kasi pinagkatiwalaan natin si GCash during the time of pandemic kasi walang option because pandemic, di pwedeng lumabas, right? So yun po, Now, cryptocurrency. Did you know po na yung first crypto is called Bitcoin or BTC, ma'am and sir?
The first decentralized electronic cash system po, no? Pinpublish ni Satoshi Nakamoto yung first ever Bitcoin white paper noong 2008. No, yung Satoshi Nakamoto, walang nakakaalam kung sila po ba ay company, grupo, or isang tao lang ba yan? So, pseudonymous po. And did you know na ang circulating supply ng Bitcoin ay 21 million lang? Paano kaya ngayon yan, ma'am? 8 billion ang tao sa mundo. Well, alamin natin, balikan lang natin to. The beauty of Bitcoin is this is deflationary po, ma'am and sir. Halimbawa, may inflation na po na nangyari, tama? Tingnan mo ito, may nag-post po sa social media, ito na lang po ang nabibili ko sa 1K. Before and now. Before, yung grocery mo aabot ng 3 to 4 weeks, ngayon, hanggang food na lang. So, inflation. No? As time goes by, pag tumaas yung demand, print ng print po ang gobyerno, tama? Print ng print. Compared po to Bitcoin, as time goes by, pataas ng pataas yung value niya. First halving, the year after halving, the second year after halving, and 2020, 1 BTC. How much is the value ng 1 BTC, coaches? I think nasa around 28,000 po ngayon. Dollars. Kung i-convert mo, 1 million po yan something. So, kahit na mag-accumulate ka or meron ka lang pong na-hold na 1 BTC, pwede po kasi as time goes by, nag-a-appreciate yung value, tumataas. So, ibig sabihin, yung beauty ng pagiging scarce ng isang cryptocurrency ay hindi po basta-basta. No? We look forward to that. Hindi katulad ng 1K, pag nabaryahan, parang 20 na lang pag nagastos. Inflation. So, wala ibang choice ang gobyerno, kundi mag-print. Print ng print. Di naman nakakatulong yun sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Mas lumaki pa nga ang utang natin. Right? That's why cryptocurrency came into existence po. Ngayon, coach or ma'am, ano po yung ibang coin, no? Aside sa crypto, aside sa Bitcoin, yan po ito. Bitcoin, dahil siya yung kaunahan, syempre siya yung pinaka-dominant. And makikita niyo po dyan, ang market cap po ng cryptocurrency is 1 trillion. So, the rest of the other stable coins, we consider ETH or Ethereum, BNB, Tether, Solana, Cardano. Yan po ang mga major coins aside po kay Bitcoin. So, how can you say po na scam yan? Tingnan niyo po ang market cap as of January 2022. No? So, did you know na ang crypto na existing sa market, 22,000 na po, ma'am and sir. Ganon na po kadami. At yung exchanges po natin ay nasa 569. Ibig sabihin na exchanges, crypto bank. Sa mundo ng digital world, yan po ang BPI, yan po si S-West Bank, HCBC, PS Bank, yan po sila. Okay? So, yan po ang tawag dyan, crypto bank, according to CoinMarketCap, based on data po, no? Now, meron na po bang company, ma'am, na nag-a-accept ng crypto if gusto ko mag-accumulate ng Bitcoin or other cryptocurrencies? My dear friends, we are now in the corporations era. Ang kauna-una ang nag-accept po ng Bitcoin as mode of payment or bayad sa pagbili ng goods or services na gusto mo, si Microsoft po back in 2014. Siya ang kauna-una ang company nag-accept ng Bitcoin as payment. And if you are sa mga mundong ito, itong mga company na ito, bank and finance, tech, tingnan nyo kung nandyan yung company nyo. At ngayon lang kayo na-aware na sila po ay nasa Ethereum blockchain. Ibig sabihin, nasa loob po sila ng blockchain or maybe accepting Ethereum as mode of payment sa other services. No, we have Samsung, Amazon. Yan po. If nasa insurance ka, AXA po o nasa mundo na ng blockchain, tapos ikaw hindi mo alam. No? Now, ibig sabihin nun, napag-iwanan ka po. Alright? So, ito po yung mga malaking korporasyon na nasa mundo po ng blockchain. Mga real companies po yan, no? Mga totoong kumpanya, mga laking kumpanya. Not only that, but the rest of the sectors ng ating economy. Insurance, healthcare, energy, retail, real estate, government, IoT travel. Government, explore natin. Yan po yung mga company na sa loob po ng blockchain. Kasi ang blockchain ay hindi lang po about crypto. Diba? 4 yung kanina, nasa crypto pa lang po tayo, no? Ngayon, one of the largest bank in New York, Citibank, nag-launch ng sarili niyang virtual asset or digital asset. Dito po sa Pilipinas na meron po ba? We have Union Bank
pinakauna-unahang bangko dito sa Pilipinas na nag-adapt po ng crypto at nag-launch ng crypto ATM. So where you can buy and sell or transact Bitcoin and other stable coins. So yan po ay located sa Paseo de Rojas, sa may Ayala, sa may Makati po. One of our coach, si Coach Alec, pinuntahan niya po yan. Dahil po sa aming mga coaches, malapit po ang Hong Kong kesa Makati. So ayan, pinuntahan po yan nila, ganyan po, no? Gaya ng mga bangko natin sa mga BPI, iba-iba yung design, ganun din po ang mga crypto ATM. At nakalagay yung mga logo kung ano yung mga coin na ina-accept nila. Ayan, may Bitcoin, Dogecoin, USDT, Tether USDT, Litecoin, or Ethereum. So yan po, iba-iba. No? Now, kamusta po, Coach Pat, yung crypto adoption sa Pilipinas? We are third world country, pero look at the adoption po, no? Pang-8 po tayo in terms of ownership. Did you know? Alam niyo po ba yon? And 46 or more than 46 na po ng mga financial companies na gustong pasukin ng blockchain. Pang third highest tayo sa Southeast Asia in terms of crypto score, no? Tapos pinakauna-unahang bansa po na adaptive sa metaverse. Mamaya paliwanag natin yung metaverse. Ibig sabihin ng 8 in the world crypto ownership, 7 million na po ang nag-own ng cryptocurrency ng mga Pilipino. Tanong mo yung classmate mo, tanong mo yung kapitbahay mo, tanong mo yung kaibigan mo, baka nag-hold na pala ng crypto, hindi mo lang alam. Tapos hindi ka man lang general, na ganun pala kaganda yung crypto. So, ito, based on data, last 2020-2021, I think, at based on survey, 100 million palang population ng Pilipinas dito, and 6.13%, that is 7 million Filipinos, hold or own crypto. No? Regardless of gender, regardless of status, nag-own sila ng crypto. At dito, tayo po ang binansagang Bitcoin Island. Dito po sa Boracay. Yan, dyan po nangyayari yung mga event ng Bitcoin, no? Mga meet-up, conferences, nandyan po. Bakit? Dahil halos po, no, majority ng merchant sa Boracay Island ay nag-a-accept po ng Satoshis or Bitcoin. Satoshi or Sats, pinaka-smallest unit ng Bitcoin. No? Pwede kang bumili ng tinapay, kape, bayad mo, Satoshis. Magbabayad ka via Lightning Network. So, dyan po nangyayari, no? Pinansagan tayong Bitcoin Island. So, ang Bitcoin po ay equivalent na siya ng sinasabi nating digital gold. Nalalamangan niya po ang value ng gold sa totoo lang. Kung titingnan niyo po natin yung data. Kaya lahat ng tao gustong mag-own ng Bitcoin. No? Lalo na po, no, beneficial po sa atin, Filipino OFW. You can send remittance through P2P. No, na konti lang yung tax, konti lang yung charge. Sa P2P, wala ngang tax eh. No? May tao na Bitcoin whale, ibig sabihin ng Bitcoin whale, merong more than 1,000 BTC, nag-withdraw siya from one wallet address to another. Ang charge ng 1,000 BTC is $3. Imagine if gagawin mo yan dito sa real world, sa bangko. Meron pang tax. If you have 12 million in revenue na profit sa business mo, minus tax, magkano yon? 12%. If you're government, plus 5%. Ganun po. No? Let's do the math. No, but Bitcoin can fix that. Okay? Yun po ang purpose ng Bitcoin. Hindi lang po ito, hindi lang po tayo nag-accumulate dahil uso siya. So how can you say this is a scam? Eh lahat nga ng tao nandito na. Okay? In terms of regulation po, no, kauna-unahang Bitcoin nation is El Salvador. Doon, pupunta kayo sa El Salvador, Latin America, legal po ang crypto doon. No, sa ibang bansa naman may strict impose ng regulation ng Bitcoin, katulad ni China. But lately, si China, inacknowledge na yung deflationary feature ng Bitcoin. And as time goes by, makita ng China na ganun kaganda yung Bitcoin, they will position themselves na maging crypto hub. Okay? So, yun po, no? Yun po ang inaabangan ng mga tao sa mundo ng cryptocurrency. Okay? So, sana po maliwanag, no? Yung mga ganitong data sa inyo na napaisip kayo na ganun na pala ang mundo ng crypto. Alright? Now, ma'am, paano po ba nag-evolve yung Bitcoin? Bakit ganun na lang yung value niya? Tumaas ng $28,000 or 1.5 million something. No? Depende sa palitan ng dollars. Ganito po tayo nagsimula. No? Back in 2008, 2010, nung na-introduce in public, kasi 2008 po na-develop ang blockchain, Satoshi, tapos nagkaroon pa ng maraming
pag-meeting, parang ganun, which is later 2009. 2010, na-discover siya, no? Ang value po ng Bitcoin, makikita niyo 0.01 centavos. Yan po ang pioneers era. Kung saan, mga pioneers, mga una, nagtiwala na ang Bitcoin ay magiging future money. So, nandyan yung mga early adopters, early developers. So, dito din nangyari po yung first commercial transaction ng Bitcoin kung saan may isang programmer na bumili ng 2 pizza, Papa John's Pizza, 2 box ng Papa John's Pizza, ang bayad niya 10,000 BTC. No? The advantage is, makikita mo na successful, ay pwede pala. The disadvantage is, siya yung nawalan ng 10,000 BTC. Alright? Ngayon, nagkaroon po ng speculators. Dito na po umusbong yung tinatawag nating ICO. Marami na pong umusbong na bagong crypto coin, token. Yan, maraming nag-speculate na si Bitcoin tataas. And if ako ay magkakaroon ng sariling crypto or token, potential din. No, speculate, nag-speculate na tataas yung value. Hanggang sa nakita po ng mga maliliit na negosyante, small, medium enterprises, yung Bitcoin surge, ng pagtaas ng value. Kaya dito po, no, nag-surge yung trading volume ng BTC. No, umabot po siya ng milyon yung value niya sa loob ng Binance, kung Binance po yung ginagamit na crypto bank. No? Hanggang sa nagkaroon po ng corporations era. Ang corporations era, as I've mentioned po earlier, yan po yung mga malalaking kumpanya na pag nakita na ng maliit na mga negosyante, of course, aabot yung balita doon sa mga malaking kumpanya, a-accept na sila. Just lately, Ferrari, I think, mag-a-accept na po ng crypto. Pwede ko nang bumili ng Ferrari mo, bayad mo, crypto. So, corporations era, marami na po yung pinakita ko kanina mga kumpanya. Na nag-a-accept na po sila ng crypto. So, the next phase na makikita nyo po, the most awaited part, government. Pag nakita po ng gobyerno yan, you don't have any choice po but to adapt kasi i-regulate nila yung kagandahan ng crypto. Meron nga pag-uusap na they will create their own central bank digital currency. Sa Pilipinas, did you know? No, may resolution na po, may pag-uusap na sa loob ng Congress sa Senado. Ini-educate muna yung mga legislator kung ano ba yung crypto kasi sabi nila, we cannot regulate something na hindi namin alam. Tama po. So makikita nyo, yung era na yan, habang naggaganyan tayo sa adoption, tumataas po ang value ng BTC. No? Yun po, yun, ganun po ang itsura niya, yung adoption. Ngayon, yung Bitcoin po, ma'am and sir, okay, may tinatawag na halving. Diba sabi ko, 21 million lang yung supply ng BTC. Paano paghahatian po yan ng 8 billion katao? Eh, yung iba nga, late na namin nalaman. Diba? Wala pa naman akong alam ng 2009, ng 2008. Ako ay nag-aaral niyan, di ba? So ngayon lang natin nalaman, paano tayo makapag-accumulate? Now, this is what you call the charting ng Bitcoin, historical chart. Makikita nyo po dyan, no? Ito yung halving. Yan, 2012, 2016, 2020, 2024. Ibig sabihin ng halving, every 4 years po, no? Every 4 years, nahahati yung block reward ng BTC. Yung first halving po ng 2012, ang value ng reward ng isang miner ay 50 BTC. After 4 years, magiging 25 na lang yan, di ba? Nahahati po. After another 4 years, magiging 12 point something na yan. No? After, itong in-expect nating halving, 6 point something na lang yung 12, yung value ng reward. Bakit po may reward ang mga miners? Ang miners po ang nagsisecure ng Bitcoin network, nagva-validate ng transaction. Dahil hindi nga po control ng gobyerno yan. Kaya may miners. In the exchange yung effort nila na maintain at mag-secure ng network, may reward. So, yung reward na yon, mabilisang pag-solve ng mga mathematical equation. Yon, kung sino yung unang makasolve, siya yung magkakaroon ng reward. Yan, yun po yun, no? That is why Bitcoin came into existence. Kasi po, minimina siya. Maliwanag po yun, no? Dahil decentralized, walang ibang mag-maintain kundi mga miners. Miners can be us. Tayo po, no, nagsisecure ng network. Ayan, hindi po kinokontrol ng gobyerno. So, yun nga, makikita nyo po, merong pag-drop, 86%, 84%. Anong ibig sabihin yan? Market fluctuation. May pagbaba at pagtaas po, katulad ng presyo ng gasolina. Hindi naman laging 56 pesos.
Kinabukasan, after a week, biglang mag-rollback, di ba? May ganon. So, ganon din po sa mundo ng Bitcoin or sa mundo po ng crypto. Every halving, expected po na tataas ang value ng BTC. So, ibig sabihin, pag tumaas ang value ng BTC, dahil siya po ay pinaka-dominant na crypto, and so other stable coins. Si Ethereum, tataas. Si Dogecoin, tataas. Solana, tataas. Polygon, tataas. So, meron pong pagbaba at pagtaas. Tinatawag nating bull run at ang pagbaba, bearish market. Yon. So, expected po ngayon, dahil 2024, next halving po, maganda po na nakaposisyon tayo. Yon. Dahil po, pag tayo ay nakapag-accumulate, tataas ang value ng crypto na hinuhold natin. Tama? Yon. Yun po yon. So again, ito po ang charting ng Bitcoin. Dito pinapakita ko lang po sa inyo, ma'am and sir, kung gaano po ka-valuable na mag-accumulate ng BTC. Para po siyang lupa, hindi nagde-depreciate. So, ganun po, no? Ganun siya. So, yung every halving na yan, expect na may pagbaba at may pagtaas. So, yung halving po, matatapos year 2140 na ma-reach ng miners yung zero block reward. Dahil wala na silang reward, ano yung kikitain ng miners? Transaction fees na lang. Alright? So, clear po sana sa inyo, no? Ito po ay hindi po gawa-gawa. Yan po ay data based on facts, no? Hindi po tayo nag-aano dito. Kwento-kwento lang. Ayan, this is to educate you. Now, example ng mga crypto, yan po nakikita ninyo. Ethereum, Binance. So, now you understand crypto is money. Ngayon naman, saan mo i-store yung pera mo? We have this DeFi or decentralized finance. Sabi ko nga, decentralized yung crypto. Dapat ilagay din siya sa bangko na decentralized. So, decentralized finance and emerging financial technology based on secure distributed ledger. Ledger, big sabihin, blockchain din po. Alright? It is a new financial paradigm, no, kung saan ang decentralized finance nag-o-offer din ng lending, investing, or exchanging crypto assets. So, parang bangko nga siya. Hindi parang bangko talaga, pero sa mundo po ng digital world. Okay? Halimbawa ng mga bangko, eto po yan. Binance, yan po, pinaka-largest crypto bank in the world. We have Coinbase, BlockFi, at marami pong iba. Ibig sabihin, dyan po nakastore yung pera nyo na crypto. Kumbaga, yung mga sahod natin, di ba, nakalagay sa mga payroll account natin, ATM card, bangko. Ito din po yon, parang ganun din. Ayan, para mabilis nyo pong maintindihan, no? Ganun siya. So, marami po, sabi ko nga, around, magkano po, ilan na po ang crypto bank sa mundo ng digital world, sa blockchain? 754. Yon, based dito nung ano po ito na na-screenshot namin. So, good thing sa atin, we exchange only in the biggest and top and trusted, most trusted na mga crypto bank like Binance, Huobi, Coinbase, Innodax, Kraken, Bybit, at saka OKX. At marami pa pong iba. Now, let's proceed to another sector, NFT. Ano naman po yung NFT, coach? Lagi kong naririnig yan sa Meta or Facebook, formerly Facebook. NFT, as simple as cryptographic assets, sabi dyan, on the blockchain with unique identification codes and metadata. As simple as unique digital version po ng collectibles like art. No? Kunyari, pupunta kayo ng museum, di ba? Maraming paintings, maraming antiques. Sa real world yon kasi physical. Dito, version ng digital, ganun po ang NFT. Digital art. No? Very unique siya kasi hindi po nare-replicate. Oh, hindi po nare-replicate yan. No? Hindi katulad sa iba na mare-replicate. So, dahil ang NFT po ay nasa loob ng Ethereum blockchain. Tapos tayo sa Bitcoin blockchain, Ethereum naman tayo. So, ang NFT, kung bibili ka, kung mahilig ka sa mga art, kunyari, mga painting, mga nature na mga painting, pwede kang bumili sa loob ng NFT blockchain. Or yung marketplace na tinatawag nila na OpenSea, pwede kang bumili doon. Pwede kang bumili, pwede ka rin magbenta. Halimbawa, ito po, no? Simple yung Nike shoe. No? Yung sapatos na ito ni Nike na futuristic yung dating. Yan, NFT po yan. No? Hindi mo nahawakan yan, pero you can own it, you can sell it sa loob ng marketplace ng NFT. Ngayon, halimbawa, ito po, simpleng ape na iba-iba yung reaction ng mukha niya. Yan. Nakikita niyo po, binibid po yan 36 Ethereum. Ano po yung Ethereum? Crypto, yan yung pera. Para makabili ka nitong collection na to, dapat meron kang Ethereum kasi yun yung bayad mo. Magkano po ang Ethereum?
During that time, 88,000. Ngayon, ang value ng Ethereum nasa $90,000 na. So, in peso po, no? Ayan, 88,000. In peso, 3.1 million para makabili ka or makakolek ka ng isa ito sa pinaka most collected na mga NFT, Bored Ape Yacht Club. No, marami pong mga gamers or na gumagamit or nagko-collect po nito. Lalo na yung mga nasa mundo po ng sports or gaming. Yan, binibili po nila yan. Yan po ang NFT, as simple as digital art. So, pangatlo na tayo. Grabe, no? Malaki pala ang blockchain. So, sa blockchain, makikita nyo po, ayan, no? Yan yung NFT sapatos. At ang pinakamahal po na NFT sa buong mundo ay 91.8 million. Tinatawag pong The Merge. Para lang siyang itlog. No, na 3D version na ang background niya is black lang po. Tapos, puro ganyan lang siya. Parang eggshell. No, meron ding yellow version at saka blue. So, I don't know, but people are crazy about it. Yung The Merge na tinatawag. So, ang creator niyan is pseudonymous din ang tawag, si Pac, pero wala nakakilala kung sino siya. But sa mundo ng NFT, kilala siya. Next po, we'll go Metaverse. Yan, naririnig nyo na po yan, no? Metaverse, mas pina-high-tech or pina-advanced na po na IMAX, kung baga, kung ikaw ay manunood ng sine. An immersive and interconnected po na 3D virtual universe. Combine po yan ng social media, ng gaming, no, ng virtual reality, augmented reality, as well as crypto. Yan. Sino po ang pinaka number one na nagdi-distribute ng mga metaverse equipment? Si Mark Zuckerberg po. Isa siya, no, sa gumagawa niyan. Ayan, meron nga yung na-create na rival, no? Glasses lang siya, tapos para ka nang nasa loob ng metaverse. Ganun na po ka-high-tech, no? So, kung ano po ang nasa real world, no? Nandito sa loob ng metaverse. Kung merong eskwelahan, merong SM, merong Ayala, may SMBC, may mga condo, may mga theme parks, IT parks, meron din po dito. May communities meron sa mundo ng metaverse. Digital world nga lang siya. Alright? Ganun lang po. One of our coaches, ayan, example na to, meron pong real estate sa loob ng metaverse. You can create community. No? Ito. Ayan, pwede kang create ng sarili mong park. IT park, Disneyland, pwede. Ayan, ito yung mga tao, pero hindi mo kilala. Kilala mo sila by avatar. Yan, ito yung metaverse ng Kraken na CryptoBank. Yan po sila, no? Pwede kang magkaroon ng maraming friends dyan. Kung sa real world, kunti lang friends mo, sa metaverse, pwede kang mag-create ng maraming friends. Okay? So, kung wala kang jowa sa real world, pwede dito. Yan, bili ka lang ng avatar na, na maging jowa mo, no? Sa metaverse. Pwedeng ganon. Ganon po, no? Naka-advance. Crazy, but people are really crazy about it. No? Feeling mo, baliw na yata yung mga tao. Pero may value po ay na-accumulate nila. So, halimbawa, yung real estate sa mundo ng metaverse. Ito po, concentrated po ang value. Kasi konti pa lang yung player doon sa metaverse. Ilan pa lang yung nagaano ng space or ng real estate sa loob po ng metaverse. So, halos po ang adoption ng metaverse is North America and dito sa Asia tayo, Pilipinas. One of our coaches po ay meron na pong real estate sa metaverse. Si Coach Sherwin po, nakabili siya, nagbayad lang siya ng Ethereum. So, expected po, according to mga expert, tataas ang value ng real estate sa loob ng metaverse. So, kung ikaw ay agent sa real world, lipat ka na, maging ahente ka sa loob ng metaverse. Pwede yun. Alright? So, ganun na po, kalawak ang blockchain. Now, we are done po no, sa 4 na sektor na yan. Okay? Ayan, naintindihan po ninyo? Crypto, decentralized, para po ikaw ay makapag-transact sa lahat ng sektor na yan. Ayan, metaverse, as simple as digital world. Now, para po ikaw ay makapag-transact or gusto mo ng art, gusto mo ng mga tindahan or real estate dito, lupa, no? Mga malls, gusto mong bumili, kailangan mo ng pera, which is crypto. Yung pera na yun, saan mo ilalagay? DeFi sa bangko. No. Now, how are you positioning yourself po? You have to adapt effectively and quickly. Paano po? Ayan. Anyone can open a crypto bank. Katulad sa atin, pwede tayong mag-download po ng online mobile bank. Then we can open account. Diba? Yun lang yun. Ganon din po dito. Example po si Binance. Yan, you can store your asset, crypto, and metaverse or NFT na mga asset po dyan. Pwede. One of the largest crypto bank in the world. And if you want to accumulate, you have to trade.
no? Kailangan nyo pong mag-trade. Kasi kailangan natin ng crypto. Paano makakuha ng crypto? Mag-trade po, no? Ito po ang itsura. Aralin nyo po yung market. Kailangan marunong kayo magbasa ng candlestick. Kailangan alam nyo po saan yung mga indicator na yan, kung kailan bababa, kailan tataas. So, ang tawag po dyan, manual trading. Ikaw mismo yung magti-trade. Right? Kasi sa mundo po ng trading, tatlo lang. Forex, crypto, stocks. Ang Forex po is very highly stressful and risky kasi may stop loss. Tatanggapin mo talaga na may stop loss. Mag-set ka ng amount mo kung magkano ipapatalo. Tapos no trading on the weekends. Dahil mga bangko po yan, Monday to Friday lang ang operation. In stocks, yan yung mga shares ng mga kumpanya, ng corporation like San Miguel, Jollibee. Hindi po design for day to day. Kung gusto mo ng pera araw-araw, hindi po pwede ang stocks. Dahil makaka-receive ka ng dividend 10 or 15 years later pa. So the design, ang very recommended po is crypto. You have to accumulate crypto. Number one, decentralized and most valuable asset. Doon ka na sa asset, natataas, mag-appreciate. Investor-wise, tama po. So now, you have to trade, yan, mag-buy and sell ka. Manual trader, no? Para po marunong kang mag-buy and sell, you have to study. Diba? Para po ikaw ay maging magaling na doktor, kailangan mo mag-aral. Para mas gumaling ka pa, maging specialize ka pa as doktor, kailangan mo take ng board exam. Tama po. Ganon din po dito sa trading, kailangan mo po mag-enroll. No? Mag-aralin po itong, mag-enroll ka sa isang mga trading program. Magkano po ang tuition fee? Nasa mga 80 to 70,000 po. Ganon po kamahal ang trading. Anong aaralin mo? Ito po, ma'am and sir. Yung mga indicator na yan, yung mga chart na yan, no? Yung mga, yan, mga patterns na yan, bullish patterns, bearish, bullish reversal, yan po ang aralin nyo. Sobrang sakit sa mata. Yan mo, sa live market, if you graduate, ganito po. If you sit there, yaharap po yung mga screen na yan, you have to be ready, your trading journal, technical analysis, monitor yung market, no? At maraming analysis. Kaso nga lang, ang alam nating analysis, hulalisis. Dasal-dasal. Tiwala lang. Kaya ko to, Lord. Diba? Parang ganun lang, di ba? Kahit tanungin mo yung mga manual trader, anong strategy mo? Wala, hulalisis lang. Di ba? So, sino po nakaka-relate, no? Type number 2. Ganun po kahirap ang pagmamanual trade. Trading plan. You have to read or ano po, na mga news, na may mga news kasi na naka-influence sa galaw ng market. The question is, kaya mo po ba? Right? You have, especially emotionally, dapat stable. No, mentally stable, hindi pwedeng bagot or hindi pwedeng galit ka na umupo ka dyan harap ng screen. Maapektuhan po yung trading decision mo. Tama? And you have to accept na matatalo ka. Yan, yun po yun. Ganun po pag nasa loob ng live market na po, no? If i-execute mo na yung mga natutunan mo after you graduate. Now, we are 54 people here in the room. Hindi mo na po ma-experience yan. Why? We have to adopt AI. Dahil ang AI po, no, makikita nyo na lahat po nung nasa paligid nyo may robot na. Jollibee. Pag we-withdraw, mabilis na lang dahil may InstaPay. Yan po ay AI. No, software. Kung gusto mong maging magaling na vlogger, hindi na pupunta pa sa mga school mag-aral. May YouTube, aralin mo lang po. Lahat online na. No? Robotic na vehicle, Tesla. AI na po siya. No, robotic kitchen, robotic nurses. Yan po ang feature ng AI. Mawawala na po yung, kumbaga, madi-displace tayo, mari-replace tayo at maraming madi-displace na mga profession. Now, dahil nasa mundo na po tayo ng robotic or digital, why not trade or accumulate crypto using AI or robot din po? Let me introduce to you Royal Cube. Yan. So, yan po ang ating artificial intelligence or trader na i-hire natin para mabilis na po tayo makapag-accumulate. Now, saan po nagtitrade ang ating robot? Binance, OB po, no? Coinbase, Kraken, Endodax, Bybit, OKX. Nagsimula kami, ang nabutan namin Binance and OB lang. Ngayon, marami na pong partners si Royal Cube, which are the trusted crypto bank po, na mataas ang trading volume at saka trust score. Ibig sabihin, marami po siyang tinitrade 24 hours, million, trillion ang tinitrade per day. So, ganun po, no? So, disclaimer, Royal Q is a professional AI trader. Hindi po kami investment company.
We don't sell any securities po, ma'am and sir. No, we don't have any secondary license to sell securities. Yan, no? Ang trading bot po ay legal worldwide. Na wala pong financial regulation na ang mga trading bots ay hindi ina-implement. Lahat po ng crypto bank, Binance, Huobi, makikita nyo po sa settings may nakalagay trading bot. Ibig sabihin, ina-allow nila kasi in the future, magkakaroon talaga ng mga crypto bot or AI bot. Okay? So, yun po yun. Now, paano po kinonect yan, Coach Pat, sa ating bangko? Gamit po ang API or tinatawag na Application Programming Interface. Meron lang po siyang secret key and passkey para i-connect, copy-paste. Pag na-bind, good to go na. Alright? Now, you want to connect, yan na po siya. Ang API galing po sa Binance or Huobi po, hindi po galing sa Royal Q. Kaka-copy-paste lang po yan ni Royal Q. Ayan, yung API na po yan, ma'am and sir, wala pong nakaprogram. To, para klaro lang po na walang nakaprogram or nakaset po doon na feature na ang robot ay mag-withdraw, mag-deposit, mag-transfer. Ang tanging feature niya po is magbasa at mag-trade at i-analyze yung market. Maliwanag po. Yun po ang tanging trabaho ng ating robot. As simple as buy low, sell high. Okay. Yan po, ganun po ka-power ang high-tech po ang technology natin ngayon. Alright, making our everyday life convenient. Lalo na po pagdating sa accumulation ng crypto. Tama po. Sa mga bago po, ito po ang itsura ng Royal Q sa mobile app. Ayan. Ganun po, no? Ganyan na ganyan po. At sobrang upgraded na siya. Now, the question is, Coach, gusto ko na pong mag-accumulate ng crypto kasi malaki pala ang potential ng growth, no, in terms of investment. Tapos yung value niya in the future talaga kasi magiging pera siya, no? I-regulate na ng government. Now, the question is, ano ang klaseng strategy na meron ang bot natin, si Royal Q? Marami pong strategy ha, no? Marami pong strategy. Now, ito po ang ginagawang strategy ng ating robot. Quantitative strategy. Ibig sabihin ng quantitative, mathematical or statistical model to make trading decision. So, hindi po siya hula-alisis. Quantitative means maramihan po. Ibig sabihin, mathematically computed ni Royal Q yung ilang percent ang binaba at itinaas po ng market. Maliwanag po, which is doon siya nagkaroon ng opportunity to execute your trade. Tama? To buy and to sell. So, malamang po sa mga manual trader, yes, you can. You can execute trades, pero hanggang ilang beses. Now, quantitative means maramihan. So, depende po sa capital na nilabas mo. Depende sa setup. So, here po, sa trading, in general, we don't promise magkano po ang ilalabas or ibabalik po na ROI. Yan po ang misconception sa mga stereotype na Filipino. Real talk na po tayo dito, no? Na magkano po pag naglabas ako ng 5K, magkano po pag naglabas ako ng 10K, magkano ang balik at ilang araw ako mag-aantay. Yan po ay trading. May market fluctuation, market price nga ang tawag, kagaya ng dollar, di ba? Gaya ng presyo ng gasolina, may pagtaas ng baba. So, ganun din po dito. Kung meron pong nakapag-predict ng presyo ng market, marami na sanang yumaman. Tama po. Dahil ito ay unpredictable, wala pong fixed income. Yan, dyan po tayo nai-scam, no, ma'am and sir. Dahil ay nag-promise sa atin na ROI, tayo namang walang alam, excited po tayo, so binigay natin ng pera. After yun, na-block na tayo. Tama? Real talk lang po tayo dahil isa po ako, na may pinpoints po ako, isa po ako sa na-scam rin. Ayan, so, depende po yan sa puhunan na nilabas natin. Now, ito po, no, ang trabaho ng robot. The main objective is to make profit for you, potential 0.5 to 5% per day, depending on volatility. Ano po yung volatility? Ibig sabihin po, magalaw yung market. So, pag volatile, the more na volatile ang market, advantage po ng ating robot. Kasi kaya niya pong bumili deep. Ayan, no? Possible po na yung profit, depende nga po sa galaw, yung volatility niya. So, it is an opportunity for us. Sa manual trading po, high risk yan. High risk, highly stressful. Okay? So, hindi po nagsisell ang bot natin ng any losses. Ang gagawin niya lang po, pag bumaba yung market, mag-hold lang siya. Yan. Tapos, pag na-trigger yung sinet up mong price,
ayan, babalik na po sa normal yung execution ng trade niya. Ayan, so iantay niya yung trigger price. Okay, so meron tayong tinatawag po na trading parameters. So wala ibang galaw ang market, pagbaba, pagtaas, or sideward. Ibig sabihin, pag bumaba yan, wala ibang galaw yan kundi tataas. The market always recover. Alright, yun po yung sinasabi natin dyan. And balikan natin, no? If you accumulate crypto at mag-aral ka ng manual trade, abutin pa ng ilang years. Tama po. Yung mga profitable trader na nakikita nyo online, ilang years din po at ilan na po ang pera na nasunog po sa kanila. Magpasunog ka muna bago ka kumita. Tama po. Ganun po ang mga na-experience nila. Kailangan mo mag-technical analysis, magbasa ng mga news, and human as we are, may emotion. Compared if you use AI, live data po yan. Nag-trade po tayo sa spot market. Ma'am and sir, marami kasing market sa loob ng CryptoBank, yung kung saan tayo mag-trade. Maraming market. Now we are trading sa spot market. Spot market, the easiest market and advisable sa mga beginner. If you are very advanced, you can go futures derivatives. Yan, pero ang bot po natin, sa spot market po siya. Then, here and then, meron pong real transaction. No emotion. AI, hindi naman nagpapahinga ang AI. Hindi naman yan, tawag na ito, walang emotion, no? Emotionless, kumbaga. Hindi siya nababad trip, kung ano man yung balita dyan, lately, may mga balita, di ba? Mga FUD, hindi siya naapektuhan. Ang focus niya, mag-analyze and make profit for you. Yun po yun. Ang gagawin niya, susundin niya lang yung sinet mong instruction or yung setup. Alright? Maliwanag po. Maliwanag. Crystal clear. Yan. Now, ito po. To make profit and assuming the desired profit is 20%, ibig sabihin, nang-i-execute ng bot 1% 20 times. Sa manual trading, pwede kang makapag-execute siguro hanggang 10, hanggang 5 execution ng trades mo. Kasi every time na nag-open position ka, isi-set up mo ulit eh. Diba? So dito, hindi na. Cycle po ang tawag. Tuloy-tuloy yung pag-trade niya kung based dun sa setup niya. So 1% ng 20 tigwa 1%. Yon, 20 tigwa 1%. So 24/7, 365, walang tulugan po compared sa tao manual trading. So 24 hours lang meron tayo. Sa 24 hours na yun, pwedeng 7 or 8 hours natulog tayo. The rest, preparation, going to work. Yung iba naman, may 1 hour na ligo. Depende. So dito, hindi na. Wala nang ganun. Once you set up 24 hours po, tuloy-tuloy yung pag-trade. So very super intelligent robot po siya. So, reminders lang po, no, ma'am and sir. Si Royal Q, yung AI na yan is a tool para lang matulungan tayo na mapabilis yung accumulation ng crypto natin. Na naiwasan yung loss na hindi tayo nasusunog or lalo na hindi tayo napupunta sa mga scam company. Mga scam company, ayan. So, if you zero background ka, pwede ka po dito. Ayan. Or gusto mong kumita, pwede ka po dito. Alright? Now, to give you a scenario, a bit scenario, paano po nag-execute ang robot? This is you, nag-start kang mag-trade, tumaas yung market ng 1.3%. Anong gagawin ng bot? Naka-standby lang po siya to sell anytime. Sabihin natin yung first buy-in 20%. At na-reach yung 1.3%, the bot can now sell anytime. Now, when to sell? Pag bumaba po ang market ng 0.3%. So, pwede po i-set up dyan na 0.2% or 0.1%. Okay, so pwede pa yan tumaas, no? May kita ka na dyan na 1%. Remember po, again, no? Quantitative trading strategy ang ginagawa ng ating robot. Hindi lahat ng puhunan na nilagay mo ay ibibili niya kaagad, no? Yung 10% or less than 10% ng total ng puhunan natin. So, yun muna yung ibibili niya, yung first buy-in, kung magkano yung sinet, tapos pag bumaba yung price ng market, at least meron ka pang pambili. Hindi yung isang bilihan lang po. No, ganun po ang setup ng bot. Ganun po siya kaganda. Hindi po agad nauubos yung pera sa isang bilihan lang. Nakakabili po siya in deeper price. Yun po, no? So, you will take profit ng 1.3% less ng 0, 1% take profit. Yun ang goal. Yun ang goal, you will take profit ng 1%. Malinis. So if the price go up naman, coach, hindi lang 1.3%, anong gagawin ng bot? Hindi po siya magsisell. Bakit?
aantayin, papakiramdaman ni bot, no? I-analyze mo na yung market at pag na-trigger po yan, nag-drop ng 0.3, magsisell po ang bot. Now, you have malinis na profit na 9.7%. Sa spot market po tayo nag-trade, buy low, sell high, ang trabaho ng bot. Ang nangyayari po sa manual, yung buy low, sell high, naging buy high, sell low. Kung baga, pag nag-bent, meron kang sapatos na Adidas, binili mo ng 5K, ngayon, dapat ibenta mo yan ng 6K kasi nga buy low, sell high. Ang nangyari, binili mo ng 5K, binenta mo ng 3K. Ngayon, lugi ka ng 2K. So, yun po usually ang karamihang nangyayari po sa pagmamanual trade. Marami pong factors bakit ganon. Pwedeng mali yung indicator, mali yung analysis, mali yung technical, may emotion, ganon. Diba? Or greedy ka during that time. So, pag bumaba po ng 9.7%, kung magkano man yung bili mo dito, yun po yun. Alright? So, when to buy po yung bot, as simple as, tumaas kanina, bumaba, na-trigger yung price ng market, at tumaas po, umangat ng 0.5%, the bot will buy. So, commit, ayan, diba? Bumaba siya, tumaas. Pag nag-downtrend po, no? Pag nag-downtrend, makita nyo po, downtrend. Pag walang nakitang 1%, naka-standby lang po ang ating bot. So, wala pong stop loss, walang cut loss, katulad po ng sineset natin sa Forex. Wala pong ganon, dahil hindi po nagsisell ang ating bot ng loss. Alright? Pag bumaba ng bumaba, nagkakaroon lang po ng floating loss. Normal po ang floating loss dahil meron pong market fluctuation. Ayan. So, hopefully po, maliwanag po sa inyo. I think sobra akong bilis, pero syempre, meron ba naman po tayo another IBP para mas maliwanag, no? Ito po. Okay, ito ang real execution ng trade ng ating bot. How sure are you, coach or ma'am, Pat, na nagtatrabaho ang bot or effective yung trading niya? Makikita niyo po, S, sell. Ibig sabihin, nag-take profit sa pinakamataas na price. Ayan. B naman, maraming B. Ibig sabihin, buy. No? Ito po ang nagagawa ng robot ni Royal Q na di kayang gawin ng isang manual trading. Ng manual trader. 24/7 po ang execution niya. Average, meron akong narinig sa mga subscriber natin na nag-average ang bot sa isang 24/7 na trades, 100 na execution. No? So, pwedeng ikaw, manual trading hanggang dito ka lang, probably nag-CR ka, kumain ka, nagpahinga, tapos dito ka nag-set ulit, tapos yung pag-set mo, bumaba, di ba? So, isi-set up mo ulit pag no-open position ka. Dito, once you set up, yung trading parameters mo, tuloy-tuloy po yan. Uulitin niya, cycle. Uulitin niya hanggang even the market against you. Pwede po, no? Ang tawag po nila dyan sa maraming bili, ayan, maraming buy and sell, scalping, tama? Ibig sabihin ng scalping po, no, maramihan, high risk po yan sa manual trade. Highly stressful, marami pong nasusunugan dyan. Diyan, let the robot do the work. No? Ang nangyari, nung bumaba yung market, tapos nakasubscribe ka sa bot, ang nangyari, naapektuhan ka rin. Na-demotivate ka, ganun, di ba? Ganun yung nangyari sa atin. Dapat hindi ganon, kasi robot nga yung trader mo eh. Dapat, kung hindi naapektuhan yung robot mo, ganun ka din. Kasi at the end of the day, ang goal mo dun sa robot, mag-profit sa'yo. Alright? So, yun po yun, no? The question is, ganon. Coach Pat, may kumita na po ba dyan? Marami na po kaming subscriber, ma'am and sir. May kumita na po. Pwedeng depende sa capital, depende sa setup, depende sa coin na meron sila. These are the screenshots back in 2023, noong February. Marami pa pong screenshot, no, nasa loob ng Royal Q app natin. Doon po nagpo-post ang mga subscriber natin. So, merong $13, 7, 12, 8, 8.9, merong 1, $2. Depende po. Ito, probably, mababa yung capital or minimum lang. Meron namang iba, depende po. Kumita ng malaki. Ayan, 29. 962, excuse me. 684, 361. So, depende po. Depende sa setup natin. Depende sa coin. Check natin yan sa live market kung ano yung pinaka-volatile na coin, yan pipiliin natin. Alright, so depende po, no? Again, wala pong fix. Hindi kami nangangako dito kung magkano ibabalik namin sa inyo. Alright, this is trading po, unpredictable ang market. Now, sa trading po, buy low, sell high. And the concept is, pag malaki po ang capital ninyo, malaki ang profit. Tama po. Halimbawa, itong subscriber na ito, kumita po siya ng $1, $1,098.
$2,780, 1.3, 913, $132. Hindi po dollar na dollar, crypto na dollar, USDT po. The relative value is same with dollar ng fiat natin. So, yun po. Ayan, in 6 days alone, na pag-trade niya, kumita po siya ng 489,550,000 in peso. Or almost kalahating milyon sa pera po natin. Is it too good to be true? No. Ito po ay malaki ang binitawang capital, 2 million po. Ayan, kaya malaki yung kita. At probably, yung setup niya dito, maganda at magalaw yung coin. Kaya kumita. In 6 days alone, kumita siya ng ganyan. Now, pag naglabas ka ng 2 million sa traditional business po, ang 2 million mo expense lahat yan. Example, franchising. Hindi mo mababawi in 6 days alone yung 2 million na, or magkano in-expect mong ROI, tama? Bibili ka pa, magbabayad ka pa dun sa franchising. Yeah. Kung hindi man franchising yan, magtayo ka ng sarili mong business kasi gusto mo, entrepreneur talaga, coffee shop. Bibili ka ng equipment, furniture and fixtures. Hire ka pa ng mga bartender or mga crew, di ba? Bili ka ng mga ingredients. Ubos lahat ng 2 million mo. Mababawi mo yan probably 10 years, 15 years. Parang stock din, di ba? So dito, sa trading po, possible. Right? Maglabas ka lang po ng malaking capital. So, anong gagawin mo? No? Anong gagawin mo to accumulate crypto, or kung gusto mong pasukin na po si Royal Q? All you have to do, kung meron ka malaking capital, you have to subscribe. So, 120 USDT lang po, 1 year na po siya. Proven and tested, meron na po kaming 1 million, 17 million na siya ngayon na users all over the world, 200 plus countries, ibig sabihin worldwide, and fully tested and proven. Bakit po robot? Why complicate po kung meron na pong solution-based, no, na mas mapabilis, mapadali ang pag-accumulate. Never on leave, ang bot natin. Hindi katulad ng empleyado na nagli-leave. Pag bad trip yan, magli-leave yan. Nag-aawol pa nga. Doesn't fall sick, nababantayan ng maigi, 24 hours yung market. Doesn't need to eat and rest, toilet, sleep, and always working 24/7. So it's a tool lang po, no, para mag-trade sa atin, hindi po investment. You can call it investment if naglabas na po kayo ng malaking capital at wala kayo ibang gagawin, kundi to wait, no, yung profit niyo po. So meron na po tayong gas fee. Ibig sabihin, pag may profit po or every winning trades, meron po tayong gas fee dyan po kukuha 20% po. Na parang sasakyan, kung walang gas, hindi aandar. Alright? Ganun po siya. Now, you have to position yourself to accumulate more crypto. Alright? So, para mag-accumulate ng crypto, use AI. Alright? Ngayon po, ang fund niyo po dito, yung maglabas, kunyari, maglabas kayo ng malaking capital, wala po sa robot. Let's be clear on that. Wala po sa robot. Saan po? Nasa CryptoBank. Yan, Binance or Huobi. So, usually nare-receive namin ng mga question is that, paano po, coach, kung nag-malfunction ng robot? Well, just unbind. Just unbind the robot and find another trading bot. Safe po ang fund yun nasa Binance, nasa Huobi, nasa CryptoBank po ninyo. Ganun lang po. No? Safe na safe. And dahil yan po ay nag-trade sa spot market, then you can withdraw anytime. Alright? Now, the question is, lahat po ba may 2 million? Paki-raise ng hand kung may 2 million kayo ngayon. Paki-raise ng hand kung meron po kayong 2 million. Meron tayong raise ng hand dyan. Or like button. Meron po ba kayong 2 million? Or sabihin lang natin 100K? In your current bank. Lahat. Parang lahat. Ayun. Now, solusyonan po natin. We are in the exciting part. Paano, coach? Gusto ko mag-accumulate ng crypto, pero wala akong malaking capital. Possible po ba mag-accumulate lang ako ng crypto? Kasi misconception po yun na sinasabi nila na ang crypto trading ay para sa mayaman. Tama po. Diba? Ngayon, susolusyonan po natin ngayong gabi. We are now in the subscription business. At ito po yung solusyon para magkaroon tayo ng malaking trading capital. Okay? Ang subscription business po ay kakaya ni Netflix, Prime Video, HBO, TV+, Disney, sa streaming or music with Spotify, YouTube. Sa bansa po natin, we have Globe, Sun, Smart, PLDT, Viva Max. Yan. Signal, Sky Cable. Marami yatang natawa nang sinabi ko ng Viva Max. Diba? So, yun. Ngayon, yan po, no? Yan po ay mga company na nasa mundo ng subscription. Ibig sabihin ng subscription, magbabayad ka po either monthly or annually bago mo ma-access yung isang services. Halimbawa po, Netflix.
Ako po ay subscriber ni Netflix, monthly nagbabayad ako, pero hindi naman ako nanonood. Yung mga kapatid ko nanonood ng Netflix. So, binabayaran ko siya monthly. So, ang tawag po doon, subscription. Alright? So, this one, taking the data from Netflix, sabi ni Statista, according to Statista, si Netflix po ay merong 203.7 million subscriber. Magkano po ang premium ni Netflix? Sabihin na lang natin nasa $10 per month. Usually, nasa maganyan din naman. No, yung binabayaran ko monthly, no? So, in real world, ito po, $10. Magkano po yan? I-times nilang po sa ilan yung subscriber niya per month. Or ano na lang, lahat na in total, 200.37. Lahat yan magbabayad monthly. Ang kita po ni Netflix is nasa 116 billion per month. Yon po ang revenue niya. So yun po ang subscription, passive po siya. Okay? Taking the example, another example po ni PLDT or ni Smart. Si Smart, I think meron pong subscriber, Smart, yung SIM card po ha. No? Meron po siyang subscriber na 43 million na Pilipino. Yung 43 million na lang, dahil yan po ay subscriber, sabihin na lang natin, maglo-load po yan. Sabihin natin pang data or pang regular load, pang text, pang tawag. Sabihin na lang natin 1 peso per day. Kikita si PLDT or si Smart ng 43 million per day. Kasi 43 total yung subscriber niya. The question is, 1 peso lang po ba ang ilo-load natin? Minimum na po ang 50 pesos na nilo-load natin for data. So how much po ang kikitain ni Smart dyan na may 43 million? Do the math po. Numbers never lie. Don't lie. Yun po, no? Na ano po ang kagandahan pag subscription business? Compared sa traditional business, kung meron po tayong mga traditional business dito na mga owners, ayan. Ang kagandahan po ng subscription, no shipping cost, wala, hindi naman po ito benta-benta ng product, na kape or sabon, na mga pabango, wala po, no? App po siya. As simple as kahit saang sulok ka ng mundo, basta meron kang internet at accessible po yung Royal, download it. No? App Store and Play Store, Google Play Store. Tangible products, no selling of tangible products. Kasi wala nga pong ilalagay na sa mga eco bag po ninyo, dala-dala nyo, ani house to house na ibenta. Wala pong ganun. And lifetime passive income dahil subscription, tuloy-tuloy ang kita. Ibig sabihin po, dahil subscription yan, di ba pag nag-subscribe tayo, nire-register natin yung or sineset up natin yung debit or credit card natin. At hindi natin namamalaya na 30 days na pala tapos biglang nag-notify na you are charged to renew, blah, blah, blah. Katulad po itong Zoom. Automatic lang po itong mag-renew. Every 30 days, nag-email na lang sa akin na subscribe ka na po, license na yung account. Ganun lang. So, hindi mo pwedeng pigilan yung tao na, oy, si Juan de la Cruz, ayoko maging subscriber yan. Hindi naman ganun si Netflix. Diba? So, ganun din po dito. Ganun ang konsepto niya. No? No selling o no, stable income unlike selling tangible product. Ang tangible product po, targeted ang market. Kung kape yan, pipili ka pa ng mga taong mahilig sa kape. Hindi mo pwedeng bintahan yung mga teenagers. Tama po, mga Gen Z, ang hilig yan, milk tea. So, kung ano naman, mga supplement po yan, kung may arthritis yan, yung binibenta mo for arthritis, hahanap ka ng tao na may arthritis. Ano ka naman yung bebentahan mo, yung healthy, di ba? Walang arthritis. So, targeted. No? Not to discourage direct selling, but that's the reality po. Mahirap po siyang ibenta sa totoo lang. Paano naman po yung mga hindi marunong magbenta-benta? Right? At mahilig po sa digital world. This is your option po, no? Worldwide market, dahil blockchain po. Ang blockchain is marami pong use case, hindi lang sa crypto. Nakita niyo po kanina, NFT. Yan, no boundaries. Ayan, borderless po yan and not affected by lockdown. Nung pandemic po, walang ibang kumita na mas kumita pa. The richer get richer. No, is sila PLDT, Netflix. Kasi yung way of ano natin, nung way of life natin ng pandemic, hindi makalabas, internet, social media. No? Lahat po yun. No, sila po ang nag-boom na mga type of businesses during that time. So, if gusto mong pumasok sa business, dun ka na rin sa timely relevant. At alam mong hindi ka malulugi. Tama po. And no overhead, minimal overhead kasi subscription lang naman ang babayaran mo dito. Like, walang rental, wala tayong nire-rent po na commercial space. No salaries, walang pinapasahod, robot po yan. Maliwanag po.
Yun po ang kagandahan niya. No, if you go with direct selling po or magla-live selling ka pa online, mahirap po, marami na pong competitor. Kung magbebenta ka po ng mga sasakyan, that's very ano na. Sabihin na lang natin mga damit. Marami kang bubenta ng mga damit. Sapatos, mobile and gadgets, marami na po. Accessories, marami na rin. Marami kang kalaban. Marami kang kahati in terms of market share. Yun po yung totoo. Alright? So now, ang sabi ko nga kanina, si Royal Q, ito po yon. Yung proven, bakit po si Royal Q? All of AI existing in the market, siya po ang may ganitong track record, 1.7 million users, 133 million na po ang na-generate na profit sa trading alone, and 200 plus countries po present siya. So now, yung subscription na yan, ang tawag po dyan na strategy sa marketing is affiliate. Ibig sabihin po ng affiliate, katulad ng nakikita niyo sa TikTok, pag open niyo ng TikTok, meron nakalagay na invite a friend, meron ka po 500 pesos. Ganon din po si Royal Q. In general, lahat po, kung ma-observe nyo, lahat na ng application ngayon, affiliate ang ginagawa. Bakit affiliate? Yun po ang mabilisang pagpapalaganap or ma-promote ang isang product or isang application. Halimbawa, sa mundo ng crypto, pag bago ka, magpapa-airdrop ka, di ba? Ganon din po dito, pag bago ang isang technology, meron siyang ginagawang strategy para ma-promote. Ang traditional promotion natin, may billboard, TV and news, di ba ganon? Dito, makabago na po siya affiliate sa mundo ng digital. As simple as, i-share mo lang yung link mo. Dito, meron tayong tinatawag na rank from V1 to V6. Halimbawa po nito, yung, di ba, yung mga ahente ng kondo, meron silang komisyon. Depende doon sa amount contract ng unit. Kung 7 million yan, tapos 7% ng commission mo, ganun yung makukuha mong amount. Dito meron din pong reward. Pag na-share mo si Royal Q sa mga taong gusto mag-accumulate ng crypto via robotic or i-automate yung trades. So, ganun po siya. Makikita niyo po dito, pataas ng pataas yung rank mo, tumataas yung rewards. Paano po yan? Halimbawa, interested ka ngayong gabi, napaisip ka, gusto kong mag-crypto. Para mapabilis yung ano ko, hire ako ng trader, si Royal Q. Ngayon, sinendan ka ng link ng invite sa'yo dito sa Zoom, nag-activate ka, 30 USDT. 30 USDT. 30 USDT. Yan, may rewards ka po na 30 USDT. Once na activated ka, matic po, V1 ang tawag sa'yo. Nasa V1 rank ka. Now, every time po na naglabas ka ng trading profit po dyan, you can earn 20% of the gas fee. Yan, pag naglabas yan ng capital si V1, yung kaibigan mo, classmate mo, ito another classmate mo, naglabas ng trading capital, 20% of the gas fee meron ka. Right? Now, paano maging veto? Ibig sabihin ng veto po, meron kang tatlong direct or total of 20 members under your community. Ibig sabihin po, tatlong direct, tatlo doon ginamit yung link mo para ma-download or ma-activate si Royal Q. Ayan, yung 70 na yan, pwedeng manggaling na yan sa tatlong mong kaibigan. Shinare din nila. Diba? Total of 20. No complication po. As long as umabot ng 20, go. Promote ka na po ng V2. Tapos, magkano ang reward mo pag V2 ka na? Dahil nag-create ka ngayon ng 20 subscriber, re-rewardan ka po ni Royal Q ng 40 USDT, hindi na 30 USDT. Katulad sa akin, ako po ay V2 rank. So every time na share ko yung Royal Q, meron akong 40 USDT. That is 2,000 pesos po. Ibig sabihin, malaki po ang kinita mo sa mga average po ng mga minimum wage earner natin. Diba? So yun po. Now, every indirect po, meron kang indirect reward. Dahil itong 70 na to, hindi mo naman kakilala. As long as under po sa link mo yan, meron ka pong 10 USDT indirect reward. Kung baka kasi, pag nag-share tayo, may rewards. Parang nakakagaan, di ba? Satisfying. Mas namomotivate tayo na ipalaganap pa. Dahil hindi po kayo mapapahing i-share po si Royal Q. Lahat po, halos po ng tao, gustong pasukin yung crypto. Gustong mag-trade. Yun nga lang, hindi nila alam kung ano yung legit sa hindi legit. Diba? Kasi hindi naman po nila alam. Kaya nga po, sirang-sira na po ang pangalan ng crypto or Bitcoin. Sinasabi scam yan. Kahit kami po, nasa stock kami dati, sa stock market. Ang alam namin sa crypto, scam po yan. And nasasabi namin yun kasi yun ang na-mindset sa amin, nakikita namin sa social media, na scam siya. Until such time, may nag-educate sa amin. Okay, ganun po, no? So, yan.
Dito po, 40 USDT, nagkakaroon kayo ng 30% of the gas fee, hindi na po 20% of the gas fee. So, pataas ng pataas yung rank mo, tumataas po yung rewards. Now, pag V3 ka, ano ang meron? Para ma-promote ka as V3, yung V2 mo, magkaroon ka ng 3 V2, ibig sabihin 17. 17 plus 3 yung members ng community or subscriber. Total of, dagdagan mo lang, mag-direct ka lang ng another 2 na direct, 5 referrals plus 95, 100. Total ng community. Magkano po ang rewards? Ayan, hindi na po 40, 50 USDT na. And 40% of the gas fee na yung rewards mo. So ito yung tawag na ito, literal na business na laway ang puhunan. Kasi magpapaliwanag ka. I-educate. You don't need to convince but educate po yung mga taong gustong pasukin ng crypto. No, kaya tayo na-scam kasi binibigyan natin yung pera. Ang tama palang pag-trade is dapat yung pera nasa loob ng P2P na ikaw po ang mag-buy and sell. No, ganun po. So dito, bonus na lang po ito. Yung mga rewards na ito, ma'am and sir, ayan, halimbawa, meron ka mga indirect kung ikaw ay V3. Kung 20 yan na subscriber, meron kang 20 USDT, times na lang po 20,000. Masarap po ba sa pakiramdam na may ganun? Wala ka pong ibang ginawa, nag-share. In-educate, in-invite mo dito sa Zoom. Ito po ang other ways na pasukin ng crypto or mag-accumulate ng crypto. So lahat po ng crypto bank, ngayon makikita nyo po halos po ng job listing, naghahanap ng affiliate manager, affiliate country manager. Kasi yun po ang best way na makilala yung mga crypto bank kung bago po sila sa bansang iyan. Affiliate or communities, mag-build ng maraming communities. Ganun po din dito si Royal Q. Ganun din yung concept niya. So yan po ang kikitain nyo. And the rest po na mga rank V4, V5, V6, mabilis na lang po yan. If you build na more than 100 na yung subscriber mo. Not complicated po ang konsepto ng business. Parang PLDT Smart Globe lang yan. No, na every time, month, na nag-avail ka ng wifi na ano ni PLDT, nagbabayad ka per month. Meralco, nagbabayad ka per month. No, pag hindi ka nagbayad, tanggal. Wala kang tubig. I mean, Meralco is ilaw, right? Ilaw. Yeah. Ilaw po, kuryente. Si Maynilad pala yung water, no? So yun po, ganun. Nakasubscribe ka. Ganun din po ang konsepto niya dito. So now the question is, maray kumita na po ba dyan, Coach Pat, sa affiliate? Yes po. Halimbawa, ito, noong April ng 2021, nag-activate po siya, nagustuhan si Royal Q. Ayan, meron siyang 30 USDT. Matik po yun, para alam nyo na totoo yung pera, i-withdraw nyo. Tuturuan lang naman kayo ng coach kung paano i-withdraw. Alright? So, gagayad lang naman po kayo, hindi nyo bibigay yung pera sa amin, i-gagayad lang po. Tuturo lang, i-click nyo po yung ganito, i-click nyo po yung ganyan, balik kayo sa ganito, balik kayo sa ganito. Ganun lang po, i-type nyo po, ganito, ganyan. Yun lang, i-gagayad lang po, no? So, ayan, kumikita siya ng gas fee, hanggang sa on January, February, March, April 21, may 3 kaibigan siyang nag-subscribe. 90 USDT kagad po siya. Yung 3 kaibigan, interested na pasukan yung crypto. Ayaw mag-manual trade, gusto robotic. O, eto na yun. Kumita siya ng gas fee. Ayan. Tapos hanggang sa fast forward tayo, nung 2021 ng October, kumita na siya ng $1,000. Hindi ba baba sa $1,000 per day? Kasi marami na po siyang subscribers. Yun po yun. Now, the question is, Coach, magkano po ang average? Yun naman talaga ang tanong natin, magkano po ba ang kita ng isang ganito, V2, V1, V2? Ito po ay potential income, hindi po fixed ha, average kumbaga. So kung V1, syempre, kaka-activate mo lang, wala pa. Pag V2 ka po, pwedeng 20, pwedeng mataas pa sa 20, pwedeng bababa sa 20. Iba naman, V3, 50, 300, 2,000, 5,000 USD. Depende po, no? Kung mahilig kang, ano talaga, maboka ka na tao, machika ka, then make use of it. I-chika mo yung something na nakakatulong sa tao na kumita siya. So, parang ganun lang, no? Hindi yung nakikimarites or sirahan natin yung mga taong nasa paligid natin. Huwag na po tayong ganun. Marami ng taong ganyan. Maging gulatin mo sila. Maging mabait ka. At i-share mo business. Yon, no? Yung tao na yon, nagsimula po siya dito, no? Shinare niya shinare niya yung Royal Q sa 28 katao. Ang nag-activate lang po 18. Yung 10, pwedeng nag-ipon pa lang. But during that time, kumita na po siya ng ganito.
At ngayon, ang total ng time na screenshot po ito, ang subscriber niya ay 16,000 more than. So at ang tao na yan, yung kinita niya yan, actually, siya po yung tao na naglabas po doon ng milyon na capital. Yung milyon na yon galing sa rewards niya, inipon niya. Yon. So ito na po siya ngayon. Ito na po ang kita niya ngayon. Yan, hindi na po bababa po sa $10,000. USDT po yan, hindi po fiat na dollar. Yan na po yung kita niya. I-attract niyo lang po yung numbers, no? Magkano po in total yung kinita niya? Sabihin na natin yung palitan po ng $50, 38.96 million. Yon. Hindi po, hindi po mabilis kunin yung 38.96. Meron po siyang ginawa. Ang ginawa niya, share niya. And when you share po, hindi lahat magugustuhan kasi iba-iba po tayo ng perception. Iba-iba yung plano natin sa buhay. Alright? So, yun, pinaghirapan niya, share niya yung business, umabot siya sa ganyan nakita. Alright? Hindi po yan 1 week, no, na tinabaho ng tao. Years po of sacrifice, focus, consistency. Kaya siya nakuha yung ganyan. So probably, pag enough na po sa'yo yung ganyang pera, na-achieve mo na yung sinasabi mong financial freedom or time freedom. Sa panahon ngayon, yung 38.96 million, dahil may inflation, mababa pa po yung value niya. Tama po. Halos sa atin siguro dito, ang pangarap natin or yung bahay na pinapangarap natin nagko-cost ng more than 5 million or bonggang-bonggang bahay, 10 million, di ba? Bibili ka pa ng sasakyan. Ang pinapointed po namin dito, mas secure po yung future mo at future ng pamilya. Kasi natuto na po tayo sa pandemic. Ako po, nawalan ako ng trabaho ng pandemic. 8 months akong tambay, saan ako kumuha? Nabuhay ako sa ayuda, di ba? Real talk po yan, no? Nabuhay ako sa ayuda, hindi kwento. My friends know ano yung life ko ng pandemic. Lahat po tayo dumaan dyan. So doon ko na-realize na yung trabaho, pag natanggal ka, wala, tigil din yung source of income. So kaya nga nung pandemic, umusbong yung direct selling, yung online selling, benta-benta, lahat pinasok na ng mga tao para lang kumita. So now, ito po, maging tool siya, kumbaga instrument po, no, para magkaroon tayo ng another source of income. So ito, V6 siya. Sa V6 kasi, meron pong 22 na V6 na naka-achieve ng highest rank. Ngayon, pang 23 ka na, no? Plus 1 na, kung pofokusan niyo po si Royal Q. Pag V6, meron po silang total global profit sharing. So kaya noong November 1, noong 2021, meron siyang total profit sharing po ng 65,000. This is not to hype you po, ma'am and sir. Tapos na po tayo sa part na yan. Lahat po ng nakikita niyo sa social media, puro pang-hype. Mga bundle-bundle na pera, cheque. Tapos nung nag-invest tayo, na-scam na po tayo. Wala na po, hindi po to pang-hype. No? Numbers game po. No? Multiply nyo lang yung number of subscriber. Yan lang, magpalaganap lang po tayo ng kagandahan ng crypto. Ganun po. Sa akin, nagsimula ako mag-approach ng tao, in-educate ko lang sa kagandahan ng crypto. Kasi pag darating yung time na ma-regulate na po ng gobyerno yung crypto, wala kang ibang choice kundi mawala ng value yung kung meron kang 5 million sa bangko, wala na po yan. Crypto na po ang tatanggapin. Kung mag-grocery ka, mamili ka ng gamit. Yun lang ang pinaka-purpose ko, bakit ko sila sinabihan. Tapos sabi ko, tapos sabi nila, paano naman makapunin ng crypto? Ito na po yung solusyon. Ganun lang, hindi ako hype na kikita ka ng $1,000. Walang ganun. Tapos na po tayo dun, sakit na po sa tenga niyan. Marami nang nagkasakit dyan. Marami nang na-scam dyan. No? Wala na po tayo, tapos na tayo sa part na yan. Alright? So, kung mag-establish ka po ng goal dito, smart goal. Attainable po ito, specific. Kasi merong qualification, di ba? May reward. May rank. So, kung na-achieve mo yung 20 ka subscriber, dito ka na. Kumbaga may katapusan. So, makakakita nyo dito, wala na pong V6, hindi nyo na mahagilap. Kasi yung V6 na yon, na-enjoy niya yung life niya, time and financial freedom. Hindi naman forever na magbibuild po kayo ng subscriber. No? So, yun po siya, no? Time bound. Kung baga sabi nila, kung may pangarap ka, lagyan mo ng deadline. So, sabi ng tao na to, nung nabago yung life niya, kumita siya ng malaki, trading and affiliate. Today's my great day. Today's a great day. I just make my first 1 million. $1 million with royalty. Na-achieve niya na, kumbaga, yung life niya, sabi niya dito, na-change 360 degrees. So, may my success inspire you all. So, isipin niyo po, ginawa niya ito time ng pandemic, 2021.
Hinataw niya lang. Kumbaga marami siyang kakilala, kahit hindi niya kilala, tinap niya. So now what to do? Simple as you have to be part of our community by activating or maging subscriber po. 120 or 7K po yan, depende po sa palitan. Pwedeng 6.8, something 6.8 or 6.9 yan. Tapos gas fee po ng 20 years DT. And kung gusto mong matry lang, no, bago ka maglabas sa malaking capital, matry lang yung trading or yung trabaho na meron yung bot sa pag-execute ng trades kung totoo ba talaga. Pwede pong maglagay ng minimum capital 100 USDT. Tapos may transaction fee lang from Huobi to Royal Q. Kasi yung pera natin dito, yung chain na ginagamit natin is TRC20. Yan, TRC20 po. No, so ililipat po kasi natin yan doon sa Royal Q kasi yun yung bayad sa pag-subscribe TRC20. So, may transaction lang na $1. Total of 241. Now, if wala ka pong, ayaw mo ng trading capital, gusto mong affiliate kasi nakita mo passive, edi it's okay po, kahit wala na yan. Activated ka, once you activated, magkakaroon ka po ng link. Alright? Pag nagkaroon ka ng link, yun na po yung share mo. Activate, ito po, ayan, share ko po yung link, click mo lang yan, create ka ng account, then you may download Royal Q. Bakit may link? Kasi po, dahil advanced na nga po ang technology natin, naging wise na din po ang mga scammer. Yung may mga developer na kung may create ng app, nag-create ng app, no, ni Royal Q, ginagaya siya with an intention to scam. So ayaw na po namin mangyari yun sa inyo. As possible, we have to use secured and verified links. So which is yun po yung galing sa mga subscriber na natin. So kunin niyo po yung link, tapos gamitin niyo po yun and download. Para ang ma-download niyo po ay legit na application. So yun po yung point natin doon. Kasi if you search, marami po doon eh. So ganun siya, wais na din po ang mga scammers. Alright? Now, if you part of our community, maging parte na po kayo ng community, well, welcome po. Welcome, no? Dito po, maging support system natin ang bawat isa. Ang team po namin, Team Eternals, did you know po na sa mundo po ng cryptocurrency, sa crypto space, ang mga tao po dyan ay madamot sa knowledge. Ang lagi nilang advice, pag chinecheck nyo po yung mga comment na punta ka sa YouTube, manood ka or Google ka kasi one click na lang daw, nandun na lahat ng information. Ginawa ko po yan nang hindi ko pa alam yung crypto. Inaral ko siya mag-isa. Ang hirap kong aralin. Now that you have community, kumbaga may kasabihan na sumama ka dun sa mga taong naka-experience na or naka-apply na ng ganito. Kasi maipapaliwanag nila ng mabilis in a way na mas maintindihan mo. So ang crypto is, ang alam na natin digital money. So ano ngayon kung digital money? Diba? So dito, may support system kung saan ang Team Eternals po will provide you all the knowledge free. Free trainings, free webinar, gaya nito. Mentoring with the coaches, ayan, free trainings, no? Pinaka-concept ng business, may iba kasi na hindi pa open sa business, then ima-mindset pa po natin yan, na ito yung pinaka-konsepto ng business. Kailangan mong maintindihan. Mabilis i-share isang business pag alam mo yung konsepto. Tama po? Yan, meron tayong tinatawag na affiliate and trading orientation, gaya ng empleyado, once you are hired, merong onboarding or employment training, ganun din po dito. Kasi what to do next? Anong susunod nun pag nag-activate ako? Diba? Yan, ituturo po yan, no? May orientation. Concept ng business, kasi sa iba, feeling nila, ang ano nila, bago lang sa amin yung affiliate, hindi namin alam yan. So ituturo natin yan, ipapaintindi po natin. No? How to achieve higher rank. Kung gusto mo mag-rank up po, tutulungan namin kayo. Meron pong tamang proseso. Lahat po, katulad nito, pag-present, no? Merong psychology on how to present, tamang pag-present na professional yung dating, na hindi ka mapaghalata ang scammer kung ikaw ay mag-scam. Kasi ang mga scammer po ngayon, professional na rin. Yung mga profile nila, sobrang naka-business attire. Andun yung mga bio nila na professional trader ko, no? Marami nang natulungan, di ba? Hindi ganon, no? Ang intention natin dito is to educate. Alright? Magiging part sila ng community mo for a reason na kung ano yung reason nila na nag-join sila. Hindi yung ikaw yung naging tool ka lang po, naging instrument. How to achieve higher rank and how to earn big through subscription. Paano magparami ng subscriber? Marami po sa atin, iba-iba kasi yung skills, iba yung expertise. May iba na magaling magbenta, may iba na magaling sa ganito, makipag-usap, may iba naman na magaling sa follow-up. So lahat po yan, may kanya-kanya po tayong potential. Once you do business, ma-unleash lahat yan. Sabi nga nila, gulatin mo sila. Mag-crypto ka.
Gulatin mo sila, mag-manual trade ka, ipasunog mo yung pera mo. Diba? May mga ganun. Yan na po yung expression ngayon eh. Language yan ng mga Gen Z. So parang ganun, no? No? Inaano ko lang po kayo, baka na information overload na kayo. Anyways, marami pa po tayong ganito. Okay? So yan po, no? Yan po ang may tutulong namin sa inyo na yan lang ang mapapromise namin to share with you a lot of knowledge about crypto. The advantage of AI, yung adoption ng AI. Did you know po na nagkaroon ng Philippine Blockchain Week last September? Kung saan yung DOST, Department of Science and Technology, isa sila sa sponsor nun kung saan tinuturuan yung mga Gen Z na ano yung crypto, nagkakaroon na ng mga libro about crypto kung saan na-translate siya in different dialect, pwedeng Bisaya, pwedeng Pangasinense, pwedeng Ilocano, parang ganun, para mapabilis yung adoption ng crypto. So though mataas na yung adoption sa bansa natin, pero sa remote areas, sa probinsya, wala pa pong nakakala. Ang alam lang nila is scam kasi yun yung nakita sa Facebook eh. Diba? Now, how to join? As simple as get the link, create a free account. Importante na merong active email and password. Sa mundo po ng crypto, wag na wag niyo pong kalimutan ang email and password. Baka magaya kayo ng ibang mga holder or owner na po ng crypto na malaki na yung na-own or asset, digital asset nila, may it be crypto or NFT or metaverse, pero nakalimutan yung password to access yung hard wallet or cold wallet. Sabi nga nila, if you lost your keys, you lost your coin. When you lost your coin, you lost your asset. So, importante ngayon pa lang, kung mag-activate po kayo, uulitin po yan ng counselor, i-remind po kayo. Importante ang email and password. And free lang naman po ang registration. Ayan, free lang po ang registration. Email, password, tapos yung name po ninyo. And then, once na nagkaroon na ng fund sa CryptoBank, tuturuan kayo paano i-transfer sa Royalty Wallet address ninyo. And once na meron ng fund, click yung activate doon na button, nakalagay po doon, junior ang nakalagay. Ibig sabihin, activated na po kayo. Welcome to the club. Ayan, yun po yun, no? Ready to activate na. So, yan po, no? 120 USDT yan and TRC20. So, pakatandaan po ninyo ang wallet address natin based on cryptographic addresses na may combination ng numbers and alphabet. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Hindi katulad po ng mga banks natin na pag tayo ay holder ni BPI or Metrobank, alam nila na ikaw yung owner ng 5 million. Tama po. Sa mundo po ng crypto, pseudonymous. Kaya natatrack natin magkano na lang ang existing na supply ng Bitcoin or mininina na Bitcoin dahil nasa blockchain po, lahat may record ng transaction. You can go to blockchain.com, Blockchain Explorer, doon po natitrace lahat ng record ng flow ng Bitcoin. Lahat ng transaction. Transparent po. Hindi katulad sa government natin, no? May mga, ayoko na po magsabi, baka maban ako or makancel. Ayan, no? May mga corruption or fraud na nangyayari. So, sa mundo po ng bank and finance, sa mundo ng crypto, yun po ang gusto ng mga tao. Kumbaga, ina-educate nila tayo sa kagandahan ng decentralized finance or you own your own asset. Ikaw yung may control. So, to accumulate asset, use royalty. So, yun po. Diyan nagtatapos ang aking presentation. Naway maliwanag po. Kung hindi maliwanag, chat nyo ko, usap tayo. Call me later. Charot. Yan, approach your counselor po, no? Now, always remember po, mag-iwan lang po ako ng kataga na your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. So, hindi po yung pangarap natin mag-a-adjust. Tayo po ang mag-take ng action. Ang gusto natin umunlad, kagaya ng sa pagtatrabaho natin, gusto natin ma-promote. Di syempre, di ba, gagawin natin lahat para ma-promote. So, yung mga ganon, i-apply nyo na lang po sa business. Kasi sa employment, not to discourage, pero ang yumayaman dyan, yung CEO. Minamaximize nila yung skills mo, yung talino mo, yung galing mo. Pero kung i-apply mo kaya yan sa business, mas uunlad ka, tama po. And definitely, you will achieve kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay. Lahat naman tayo ganito po. Karoon ng bahay, karoon ng sasakyan dito sa Metro Manila, sobrang traffic, lagi kang stress, biyahe pa lang, MRT, siksikan. So lahat po yan gusto natin. Karoon ng traditional business, makapag-travel kasama pamilya, savings. Yung iba naman dito, makapag-retire ng maaga. Iba-iba po yung goal natin. So ito lang po ang ano natin, no? Don't miss the opportunity. Kasi yung opportunity po, bihira lang yan.
yung excuses lagi nandyan. Yan po lagi kong sinasabi sa community. No? Nothing more expensive, sabi nga ni Mark Zuckerberg, than a missed opportunity. Nung nag-start siya ng Facebook, nagsimula siya sa, sa dorm niya. Nin-invite niya yung 5 niyang kaibigan. Kaso, ang dumating 2 lang. Sino ang dumating? Si Dustin at si Eduardo. Si Dustin at Eduardo, dahil pareha sila ng goal, pareha silang tinabaho yung Facebook, kasama ngayon ni Zuckerberg, umangat. So, ganun po ang sekreto ng mga mayayang mindset. All you have to do is maging open po to the possibilities. Kasi pwede yung taong na yan maging instrumento. Kami, hindi po kami namimilit dito, nag-activate kayo kaagad. Marami po, 810 million ang tao sa Pilipinas. At marami po kaming subscriber OFW. Without you, we can move forward po and build more subscribers and educate people about AI and crypto adoption. Yun po yung pinaka-bottom line natin. Alright, so naway naintindihan ng lahat. We are 46 people. Maraming salamat po dahil hanggang ngayon nandito pa rin kayo. Okay, pinapakinggan niyo pa rin ako. So this has been your presenter or speaker for the night. My name is Patty Candole and I'll return the mic sa ating pinakamagaling na speaker. I'm MC rather, no, para sa ating sharing kung may sharer po tayo. Ayan, pass the mic, pass the baton to Coach Jolos. The mic is yours. So, ayan. Hello? Rinig po ba ako? Yes, Coach. Rinig na rinig. Narinig. Akala ko hindi kasi medyo mahina yung wifi. So, ayan. So, salamat po, Coach Pat, sa magandang presentation na narinig po namin ngayon. Na may matutunan po or may matutunan po lahat ng mga nandito, no? So, ayan. So, ngayon, open for Q&A na po tayo. So, maglapag na lang po kayo dyan sa chat box nyo ng mga katanungan nyo po, no? Para malaman po nyo kung ano yung mga dapat nyong malaman. So, ayan. So, bago po yan, so may ipepresent po ako sa inyo na sharer na nag-join po dito sa business natin. So, siya po ay ka-team ko rin, no? So, estudyante rin po, 17 years old, no? Siya po yung pinakaunang bata na Gen Z na nag-join dito sa business po natin. So, ayun, pinapakilala ko na po siya, no? So, pangalan niya po ay Lalaine. Yan. So, hello Lalaine, kung nandito ka man. The mic is yours na mo. Hello po, grabe naman pagpapakilala pinakabata. 17 na ako. So, ayun po, good evening po sa inyong lahat. So, ayun po, tama po yung pagkasabi po ni Coach Jolo sa inyo. I'm 17 years old and ako po yung unang babaeng Gen Z dito sa community natin na nag-adapt ng crypto. So, ayun po, no. Thank you so much po dahil dito sa community na to is for sure na makikita ko na magiging okay at magiging ano yung future natin dito kasi lahat po tayo is gusto maging successful sa buhay, right? So, ayan no, umpisahan po natin. So, sino po ba yung dahilan natin bakit tayo nag-join, bakit natin tinitake tong opportunity na to? First of all, sa mga pamilya natin, mga inspirasyon natin po yan, no? Kasi, una sa lahat, aware tayo na hindi tayo lumaki sa napakaunlad na pamilya. So, tama lang. So, syempre tayo, in the future, ako as a future, magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. So, possible na ayoko rin na maranasan nila yung hirap na nararanasan namin ngayon. So, ngayon, hindi naman gaanong kahirap, pero andun pa rin yung sacrifice and nakakaranas pa rin talaga ng hirap kasi nga hindi naman stable yung buhay ng pamilya ko. So, lahat tayo gusto maging stable. So, ayun po yung isa sa kung bakit tinake ko tong opportunity na to. So, sino po ba yung nag-invite sa akin dito sa community na to? So, isa rin po siya sa coach namin dito. So, Gen Z rin po siya, 17 years old. So, lalaki po siya, si Coach Carlos po. So, siya po yung nag-invite sa akin dito. Pinakalala niya sa akin tong business na to. So, nakilala ko po dito sila Coach Patty. Yan po yung mga magagaling na speakers, mga coach natin. And then po, yung pinaka-coach ng Gen Z, si Coach Alec po. So, ayan po, si Coach Alec is kilala ko na siya before pero hindi kami close. So, ayan lang po.
So, ayun naman, ang kinagandahan lang naman po dito, ang ikinagandahan po dito sa opportunity na to is bukod sa free, so lahat naman tayo, di ba? Gusto ng free, di ba? Kasi kapag once na unang tanong lahat, may bayad po ba dyan? Siyempre po, lahat ng business may puhunan. So, wala pong business na libre lang. So, ayun po, no? Ah, isa rin po sa ikinaganda rito, napaka-approachable and hindi po mahirap lapitan yung mga coach natin when it comes sa mga advices, mga ano po natin. Bukod po dyan, kahit nasabi natin malayo sila sa amin, is nagagabayan pa rin and bibigyan ng another knowledge po. So, hindi po tayo maubusan ng knowledge yan. Kumbaga, pag nagkita-kita po tayo, sabi natin burnout na tayo, pero pag nagkita-kita is ma-full charge tayo agad kasi may panibagong knowledge na itinuturo yung coaches natin, especially sa ating coach, si Coach Sherwin Chua po. So, ayun po, maraming salamat po. And, ayun po, no, before po tayo mag-live sa ano natin na to, isipin po natin if ano po ba yung aanohin natin dito? Kung iti-take po ba natin or hindi. So, it's up to you if iti-take natin yun kasi una nga po sa lahat, sabi ni Coach Patty, is hindi naman po sa pilitan nito. So, we're sharing lang po ng business na yung ikinagandahan ng business po na nakita namin dito. So, ayun po, no, before I end this sharing, so may konting ano lang po akong sasabihin sa inyo na don't wait for opportunity, just create it. So, ayun po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. No? Meron po kayong nakuhang another inspiration po ngayong gabi. So, ano pa po inaantay natin? So, just get your link na po, yung link po ng counselor natin, yung nag-invite po natin sa atin dito and create your own path para maging success. So, ayun po, maraming maraming salamat po. I will back it for our MC for tonight, Coach Jolus. The mic is yours again. Thank you.